Tigilan mapagpala naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga sa iyo, Diyos. Kayo po itaos puso nagpapasalamat. Salamat sa kalakasan, kasigasigan sa aming paglilingkod sa iyo. Leading prayer, beloved Pastor and Prophet, Lord, forgive our sins. Hallelujah, tulungan mo ba sa amin, maunawaan namin yung banal na salita. Samahan yung kapangyarihan at pag-ibig, alisin mo lahat antok, pagod sa aming katawan. Sa mapriyang pangalan na si Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. Una at higit sa lahat, ang ating pong pinapaabot ang ating pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, King of Kings, the Lord of Lords. Purihin ang mahal na Panginoon. And we give double honor and respect to our beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, and to cherish the blessed teaching and memories to our beloved Assistant Pastor Mama Dear Lina Almeida, and sa lahat po ng mga beloved children, magandang umaga po, praise the Lord. At sa ating po mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mapagpalang gabi dyan sa inyo o umaga. At sa aking po mga kapwa manggagawa, kapwa mangangaral, sa ating mga beloved choir, sa ating mga musician control, sa ating po mga kapatiran, beloved brothers and sisters in Christ, magandang umaga sa ating lahat. At muli nating pinapabot na magandang umaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin ang mahal na Panginoon, praise God. And pag-aralan po natin ito pong tinatawag na desires of your heart, o desires of our heart, o desires of your heart, o in wikang Tagalog, ninanais ng iyong puso. Mailan po na nagsasabi, God's purposes might not be clear, but we can trust His hand in our lives. Kayo po ba'y sumasang-ayon sa salitang ito, mga minamahal? Sabi ng kaibahan, sabi ng iba, God's purposes might not be clear, but we can trust His hand in our lives. Maaring hindi daw malinaw ang mga layunin ng Diyos, ngunit mapagkatiwalaan natin ang Kanyang kamay. Pero tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sinampalatayanan natin ating dakilang Diyos, sumasampalataya tayo, iniibig natin ang ating dakilang Diyos. Ang layunin ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay ay hindi masama, mabuti lahat. Wala siyang ibang hangad kundi mapabuti ang ating mga buhay. Our hearts will find satisfaction when they align with God's purposes. Ano daw mga minamahal, ang ating mga puso ay makakatagpo ng kasiyahan kapag sila ay nakaayon sa layunin ng Diyos. May mga ilan po naglilingkod sa ating dakilang Diyos na kahit naglilingkod ka na sa ating mahal na Panginoon, pero grabe yung bigat na andun pa rin yung pangangamba mo, parang wala pa rin nakikita sa mukha mo na kasiyahan. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw daw po ay laging masaya, ay medicine po yan sa iyong puso. Amen? Kaya yung mga sabi pa nga nila, iba daw pag taga GMCIM, hindi mo malalaman na senior citizen na pala. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po natin malalaman na 60 na pala. Ang iba sa mga senior, mga minamahal, ay katulad ng ating mahal na kapatid, si
Nanay Constancia. Constancia ba yan? Sa may Ayala. 79 years old pero grabe, lakas pang maglakad. Lakas pang tumakbo. Oh. Iba talaga pag ikaw po ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Basahin muna natin yung Psalms chapter 37 verse 3 up to 4. Yan po. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 37, verses 3 and 4. Trust in the Lord, and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Basahin ko lang po sa Tagalog, no? Sabi dyan sa Psalms chapter 37, beginning verse 3 up to 4. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. Sabi dyan sa 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Actually, marami po tayong desire. Bilang isang ama at ina, desire po ng ama at ina na mapagtapos ang kanilang mga anak. Desire po ng ama at ina na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Amen? At siyempre, desire din ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay maglingkod sa mahal na Panginoon, makakilala sa ating dakilang Diyos. Kaya marami po tayong desire sa ating mga puso. Everybody say, praise the Lord. Kung ating pong titingnan, kung ating pong uunawain ang salita ng ating dakilang Diyos, kapag ikaw daw po ay tumiwala sa mahal na Panginoon, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Tumiwala. Pag sinasabing tumiwala, walang bahid yan. Walang pagdadalawang isip yan. May iba kasi mga minamahal na nagtitiwala pero nagdadalawang isip. Ayaw ng ating dakilang Diyos na kapag ikay tumitiwala sa Kanya, nagdadalawang isip ka. Ang gusto ng ating dakilang Diyos, kapag ikay tumiwala sa Kanya, 100%. Everybody say, praise the Lord. Yung ating mahal na pastor, yung pumunta, before sila pumunta ng Talipa, Hulusulo, tinanong ng ating mahal na pastor yung mga 12 prayer warriors. Isa-isa po silang tinatanong kung magkano po ang kanilang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ilang percent ang kanilang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Kasi pag nasa 99, 89, pababa, walang mangyayari, mga minamahal, sa iyong desire, sa iyong puso. Pero kapag ika'y sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, walang bahid, walang pagdalawang isip na sinampalatayanan mo ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ibibigay ng ating dakilang Diyos ang nasa ng iyong puso. Amen? Kaya pagdating dito sa 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Marami pong Kristiyano ay hindi po nakakaunawa sa verse na ito, mga minamahal. Ati po nga, uunawain ha? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Ano ibig sabihin dyan? Magpakaligaya ka. Ang ibig sabihin ba dyan, ano yan? Ano ibig sabihin dyan? Ang ibig sabihin dyan, kuhanin mo yung puso ng ating dakilang Diyos na mahipo siya. Paliligayahin mo ang puso ng ating mahal na Panginoon. Walang ibang makapagpaligaya sa puso ng ating dakilang Diyos, yung
init ng iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung pagiging tapat mo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung pagiging masakripisyuhin mo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yun po yung makapaghipo sa puso ng ating mahal na Panginoon. Na ikay walang-wala na, pero sinisikap mo pa rin makadalo, makapunta sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, na kahit may bigat kang nararamdaman, mga minamahal, may problema ka. Pero sinisikap mo pa rin mapalugdan ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ibibigay ng ating dakilang Diyos yung nasa ng iyong puso. Yung desire ng iyong puso, ibibigay ng ating mahal na Panginoon Kristo. Everybody say, praise the Lord. Kaya, yung mga desire natin, mga minamahal, sa ating mga pamilya, o sa ating trabaho, sa ating mga kaibigan, normal po yan. Normal po yan. Pero, ang napakagandang desire ay paglingkuran mo ang ating dakilang Diyos. Makilala mo ang ating mahal na Panginoon. Lubos mo pang makilala ang ating dakilang Diyos. Kasi pag lubos mo pang makikilala ang ating mahal na Panginoon, wala ka nang hahanapin. Amen? Say praise the Lord. Kaya, number 1 is, sabi dyan, our desires reveal who we are in the following areas. Our desires reveal who we are in the following areas. No. Ano yun? Poor character leads to failure. Everybody say praise the Lord. Ang ating mga hangarin ay nagpapakita kung sino tayo sa mga sumusunod na lugar. Yung hangarin mo, hangarin sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong katrabaho, lalo tigit sa lahat, hangarin mo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Diyan ka makikilala kung sino ka talaga. Amen? But ito ang tandaan po natin, poor character leads to failure. Ang mahinang what is character? O pagkatao. Ang mahinang pagkatao ay humahantong sa kabiguan. Everybody say praise the Lord. Kailangan mag-ingat po tayo mga minamahal sa mga desires natin. Huwag po tayong padalos-dalos sa mga desires po natin. Dahil minsan, yung mga desires po natin, hindi natin nababantayan. Hindi natin nababantayan, mga minamahal, na tayo na pala ay napapalayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, bantayan po natin yung puso natin. Guards your heart. Amen? Ang pangalawa is, ito yung maganda. Good character leads to favor. Good character leads to favor. Ano daw? Ang mabuting pagkatao ay humahantong sa pabor. Mabuti ang iyong layunin sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa iyong katrabaho, sa iyong kapwa mananampalataya. Mabuti ang iyong layunin. Ay hindi layo ang ating dakilang Diyos sa iyo. Pero kapag masama ang hangarin mo sa iyong kapwa, sa iyong katrabaho, pananampalatayanan mo, kapwa mananampalataya mo, masama ang hangarin mo, mga minamahal, kahit ilang days pa yung ayuno mo, walang mangyayari yan. Everybody say praise the Lord. Walang mangyayari. Kung gusto mong ibigay ng ating dakilang Diyos ang pagpapala na galing talaga sa ating mahal na Panginoon, na hinihingi sa iyong puso, linisin mo muna yung puso. Linisin mo ang iyong puso, mga minamahal, na huwag magdamdam ang iyong puso, ang iyong isip. Linisin mo. Amen? Upang ibigay ng ating dakilang Diyos yung hinihingi mo. Ibigay ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, kahit hindi mo pa nga hinihingi, alam na ng ating dakilang Diyos. Hindi mo pa pinangarap, mga minamahal, pinapangarap, hindi mo pa hinihingi sa ating dakilang Diyos, ay alam na ng ating mahal na Panginoon. Pero may kondisyon. Ano yung kondisyon? Pasiyahin mo muna ang ating mahal na Panginoon. Isa lang ang kahinaan ng ating dakilang Diyos, pero ikaw at ako, marami tayong kahinaan. Alam nyo, ang kahinaan ng ating dakilang Diyos,
na ikay mainit na naglilingkod sa Kanya. Masipag ka magpuri. Kahinaan ng ating dakilang Diyos yan. Amen? Masipag kang sumamba, masipag kang magbigay, tumutulong ka sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Kahinaan po yan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kung gusto mong ibigay ng ating dakilang Diyos, yung mga nasa ng iyong puso, yung mga desire mo, kailangan pasiyahin mo muna ang mahal na Panginoon. Hindi naman yan, pag nagtrabaho ka mga minamahal, ma-promote ka kaagad o maging regular ka kaagad. Depende yan eh. Pag masipag kasi yung trabaho, mapagkatiwalaan kasi yung trabaho, kahit walang nakatingin, kahit hindi nakatingin ang iyong supervisor, ang iyong manager sa'yo, pero ginagawa mo pa rin yung tungkulin mo. Mahipo ang iyong manager ay iyong supervisor, irregular ka. Baka gawin ka pang second manager. Everybody say praise the Lord. Kapatiran po natin si Brother Larry Dilbo. Kahit grade 1, hindi po nakatungtong. Hindi marunong magsulat. Bata pa lamang siya mga minamahal, doon po siya nag-stay in sa pastoral house. Siya ang tagahugas ng mga malalaking kaldero. 1993, ako masayop sa Cebu. Siya yun, tagalinis ng kanal. Hanggang lumaki po siya, may isa pong kapatiran, sinabihan po siya, umalis ka dito sa pastoral house dahil wala kang mapapala dito. Say praise the Lord. Mag-aral ka. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag dito. Pero sabi niya, dito ko naramdaman yung satisfaction sa loob ng pastoral house. Bakit ako aalis dito? Bahala, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero marunong naman ako magbasa. Nung wala pa ako sa pastoral house, di ako marunong magbasa. Pero nung ako'y nagstay dito sa pastoral house, marunong ako magbasa. Binigyan ako ng wisdom ng ating mahal na Panginoon. Kaya, tumagal yung paglilingkod niya sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, naramdaman niya yung hirap, pagod. Pagod pala pag lagi kang naghuhugas ng malalaking kaldero. Wala namang sweldo. Amen? Minsan ang tao ay napapagod. Pero, lagi po natin tinitingnan na yung reward po natin ay andun sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang reward po ng bawat isa sa atin ay andun sa ating mahal na Panginoon. Kahit walang nakatingin sa iyo, ginaganap mo pa rin ng buong puso ang iyong tungkulin sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sino ang pagbalain? Yung katabi mo ba? Yung kapitbahay mo ba? Ikaw lang siyempre yung pagbalain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ikaw yung gumanap. Kahit wala nakakita, walang tumitingin sa iyo. Say praise the Lord. Kaya, in short, lumabas po siya sa pastoral house. Nag-apply po siya ng trabaho. Hindi nga siya nakatungtong ng grade 1 Paano siya matatanggap? Ay yung kapatiran natin, tinulungan siya. Ipinasok siya bilang janitor. Ang duty niya alas 8, alas 6 maaga na siya. Andun na siya sa kanyang duty, maaga siya. Ang out niya is alas 6, makauwi siya mga minamahal, alas 7, alas 8 ng gabi na. Dahil hindi siya umuwi hanggat hindi niya nalilinisan lahat ba? Everybody say praise the Lord. Kaya ang ginawa ng gwardiya doon, sinabihan siya, ang sipag-sipag mo naman, Brother Larry. Tulungan kitang ipakilala sa amo ko
dahil masipag ka. Nung ipakilala po siya sa amo nila, ang sabi ng kanyang amo, totoo ba na ikaw ay palaging maaga? Sabi ni Brother Larry, opo. Pinangarap mo ba na, gusto mo ba na habang buhay ka na lang maging janitor? Sabi niya, hindi naman po. Basta makakain lang ako sa isang araw, 3 beses, okay na po yun sa akin. Ibig sabihin, gamay lang yun kayo iyahang, gipangandoy sa iyang kasing-kasing. Makakaon lang sa tulo ka adlaw, okay na sa iya. Say praise the Lord. Ngunit ang ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang posisyon po niya, mula janitor, ginawa po siya ng manager ng ating dakilang Diyos. Di kayo makapaniwala, no? Pero ginawa po siyang manager dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang kabaitan. Amen? Pag ipinapakita mo, mga minamahal, ang kasipagan mo sa paglilingkod sa ating mahal na Jesucristo, ipinapakita mo yung malinis na puso, gumaganap ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, magtaka ka na lang kahit hindi mo hinihingi sa ating dakilang Diyos, darating sa iyong buhay. Amen? Dahil pangako ng ating mahal na Panginoon na ikaw at ako ay kanyang pagpapalain. Everybody say praise the Lord. Ang tao, mga minamahal, maraming hangarin. Marami tayong hangarin. Ngunit ang hangarin ng ating dakilang Diyos, dalawa lang. Number 1 is love God with all your heart, soul, and mind. Ang sabi ng Biblia. Pangalawa is love your neighbor as yourself. Tatandaan po natin, mga minamahal, na ang hangarin po natin, marami. Pero ang hangarin ng ating dakilang Diyos sa atin, dalawa lang. Everybody say praise the Lord. Dalawa lang, mga minamahal. Number 1, love God with all your heart, soul, and mind. Ang pangalawa is love your neighbor as yourself. Basahin po natin ang Mateo chapter 22, 37 to 40. Sige po. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 22 verse 37 to verse 40. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. Amen. Amen. Basahin na lang din po natin sa Tagalog, no? Sige, basahin po natin sa Tagalog. Mateo chapter 22, beginning verse 37 to 40. Kayo po. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanataya 22, mga talatay 37 hanggang 40. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at ang pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Sa unang utos ng ating mahal na Panginoon, masasabi po natin, hindi po mahirap. Amen? Sa unang utos dyan, masasabi po natin, hindi po mahirap. Love God with all your heart, soul, and mind. Hindi po yan mahirap. Para sa atin po na nakakilala sa ating mahal na Jesucristo, madali lang po yan sa bawat isa sa atin. Ang pangalawa po, mga minamahal, dito tayo mahihirapan. Love your neighbor as yourself. Kahit hindi nyo pa sabihin sa akin, mga minamahal, na oo brad, iniibig namin kapwa. Pero hindi lahat ng Kristiyano umiibig sa kanyang kapwa. Yan po yung tatandaan natin, mga minamahal. Lalong-lalo na kapag nakita mo yung kapwa mo manampalataya, may kasalanan sa iyo, paano mo iibigin yan? Everybody say praise the Lord. Say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Paano mo ba iibigin yan? Ha?
Pag nakikita mo sa araw-araw o sa katrabaho mo o pag uwi mo sa iyong pamamahay, makikita mo yan. Paano mo maiibig yan, mga minamahal? Yan po ay hadlang upang hindi mo makamit ang ninanais ng iyong puso. Kailangan yung dalawa, love God with all your heart, soul, and mind. Ulitin ko po, hindi po mahirap sa atin yan. Dahil nakakilala na tayo sa ating dakilang Diyos. Yung pangalawa, kailangan marunong tayo kung anong strategy yung gagamitin po natin, mga minamahal. Ang tinuturo ng ating magulang, mahal na pastor, kapag may galit ka sa iyong kapwa, manalangin ka sa ating dakilang Diyos. Pray and fast. Amen? Pray and fast. Dahil yung galit ay hindi po yan galing sa ating dakilang Diyos. Galing sa kaaway po yan. Galing sa diablo po yan, mga minamahal. Ang gusto ng diablo na hindi mo makamit yung desire ng iyong puso. Tingnan mo yung desire ni Job. Ang desire niya is mapabuti lang kanyang pamilya. Magkaroon ng magandang buhay. Pero anong ginagawa ng diablo? Hinahadlangan niya yung desire ni Job. Yung kainit sa paglilingkod ni Job, hinahadlangan. Hindi man ako si Job, Brad. Kaya nga sinulat ang Job sa Biblia para natay mapanag-ingnan. Mapanag-ingnan ba? Ano man ang mapanag-ingnan? Bisaya kayo. Everybody say, praise the Lord. Naatay mabasa. May huhugutan tayo, mga minamahal, ng lakas. Tsaka, wala namang isinusulat sa Biblia na hindi totoo. Lahat ito ay totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Jesucristo. Kaya, in spiritual, mga minamahal, yung gagawin mo is mag-fasting ka. Pero pag ayaw mong makamit yung desire ng iyong puso, mga minamahal, huwag kang mag-ayuno. Huwag kang sumamba, huwag kang magbigay, huwag kang tumulong. Ikaw lang din yung hindi pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Pero ikaw na umiibig sa ating mahal na Panginoon, hindi mahirap sa iyo na ibigin mo yung kapwa mananampalataya. Nagaya ng iyong sarili. Napakahirap nito, mga minamahal. Madali lang sabihin ito. Madali lang sabihin ito. Pero pag may marinig ka lang, kaunting salita lang, magdamdam na yung puso. Totoo yan, mga minamahal. Amen? Hadlang na po yan upang hindi ibigay ng ating dakilang Diyos yung nais ng iyong puso, yung desire ng iyong puso. Kaya kapag darating ito sa iyo, mga minamahal, alam mo na yung gagawin mo. Pumunta ka sa church, mag-fasting ka, upang tulungan ka ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga ang sabi ni King David, with my whole heart have I sought thee, o let me not wander from thy commandments. Ang sinasabi lagi ni David, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Kasi kapag malihis ka ng isang utos ng ating dakilang, kahit isa lang, malihis ka, mga minamahal, mahirap na yung ibalik. Depende na lang sa iyong pagsusumikap. Amen? Kapag ikay malihis, isang utos lang ng ating mahal na Panginoon, magkamali ka. Mahirap na yun ibalik. Sabihin ko sa inyo, mga minamahal. Pero, depende yan sa iyong pagsusumikap sa ating mahal na Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Last verse, basahin po natin. Psalms 119, verse 10. Maghanda po, manunugtog po natin at po mag-assist. Psalms 119, verse 10. Amen. From the book of Psalms, chapter 119, verse 10. With my whole heart I have sought thee, O let me not wander from thy commandments. Amen. Sa Tagalog po. Amen. Tapos sa aklat ng mga awit, Kabanata 119, talata po ay 10. Hinanap kita ng aking buong puso, o wag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Bago po natin tapusin, isa pong kapatiran po natin na
yung sakit po niya ay demon possessed. 8 years old pa lamang siya. 8 years old pa lamang, batang-bata pa. Nagkakaroon na siya ng ganong klaseng sakit. Mahirap mga minamahal pag may sakit ka na ganyan. Amen? Mahirap po bilang isang magulang. Hanggang lumaki po siya, nag-edad po siya ng 18 years old. Dahil may kumakausap po sa kanya. Ang sabi ng papa ng kumakausap sa kanya na hindi katulad natin, o sa Bisaya pa, diingo nato, hindi katulad natin. Kukunin na natin si Sister Cherry. Dahil Cherry yung pangalan eh. Ipakasal ko na kayo na sinabi ng hindi katulad natin. Kaya ang sabi na ni Sister Cherry sa kanyang mama at papa, kapag daw po siya ay mamatay, 3 araw, wag daw po siya ibalsamo. Hindi po siya kapatiran ha? Hindi pa siya kapatiran. Kaya ang ginawa mga minamahal ng kanyang mama, grabing guol, grabing stress. Sabi niya, mahal na Panginoon, napakasimple lang ng desire ko para sa aking pamilya na mapabuti. Gagaling lang yung anak ko. Tapos ngayon sinasabi ng aking anak na mawawala na siya. Kaya dumating ang time, mga minamahal, na kinuha na po si Sister Cherry sa hindi po katulad natin, nabawian po siya ng buhay. Inapabalita po sa lugar, mga minamahal, na sa lugar nila na may gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya ang ginawa po, mga minamahal, na mga magulang ni Sister Cherry, pinuntahan po nila. Dinala nila yung patay na katawan doon sa church po natin, tamang-tama. After gawain, after overnight po, mga minamahal, dumating po sila doon sa church natin mga umaga na. Sabi ng mama at papa niya, Brad, kahit magbayad kami 1,000, basta mapagaling lang yung anak namin. Ang sabi ng preacher, walang bayad dito, libre lang ito eh. Basta susunod lang kayo sa requirements. Ang sabi ng kanyang mama, Sister Cherry, ano ba yung requirements, Brad? 4 lang. Manampalataya ka, magbabautismo ka. Amen? Say praise the Lord. Sabi niya, hindi, Brad. Kung mapagaling ninyo ang aking anak, kung ang Diyos dito ay totoo, yung aking anak iiwanan ko na dito sa church. Iaalay na namin sa mahal na Panginoon, hindi na namin dadalhin pa uwi sa aming bahay. Habang nililihan sa mga minamahal, Sister Cherry, ang sabi din na hindi katulad natin doon sa kabilang, saan ba yung kaharian nila, mga minamahal, nagsabi yung hari, iuwi niyo yan sa bahay nila, iuwi niyo yan. Then, siya ang dahilan na tayong lahat dito ay mapapahamak. Iuwi nyo yan. Kaya hindi natuloy ang kasal. Inuwi si Sister Cherry. Pag uwi niya sa kanyang bahay, mga minamahal, nagtaka siya, kinausap niya yung kanyang tito, hindi sumasagot sa kanya. Yun pala ay espiritu na siya, mga minamahal. Patay na po siya. Nagtaka po siya, mga minamahal, habang naglalakad siya, parang sumasabay siya sa agos sa hangin ba? Sumasabay siya. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, tulungan mo naman ako. Dahil narinig niya sa kanilang kapitbahay na ang kanyang patay na katawan dinala doon sa Jesus Miracle Crusade. Kaya sumakay siya ng bus. Grabe, libre, way pamasahe. Sumakay siya. Everybody say, praise the Lord. Nakarating po siya sa banal na gawain natin. Pagpasok po niya, mga minamahal, doon sa may purian, nakahiga ang kanyang katawan sa folding bed, tiningnan niya, sabi niya, bakit naging 2 ako? Amen? At habang grabe nagpupuri ang worker, after noon, nililihans.
may biglang lumitaw bata ang sabi, kung gusto mo makabalik ka, humiga ka sa katawan at ikay maglingkod na sa mahal na Panginoon ng iyong buong puso, buong isip at iyong kaluluwa. Paglingkuran mo ang mahal na Panginoon. Sinunod lamang niya yung bata. After lihans, bumalik ang kanyang buhay, mga minamahal, binuhay ng ating dakilang Diyos. Kaya ang ginawa ng kanyang mga magulang, kasi masaya ng kanyang mga magulang, ang ginawa, umuwi sa kanilang bahay, kinuha lahat ng damit, dinala sa pastoral house, kaya magpaurkero na ilang anak. Amen? Say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Pag nasa trials tayo, simple lang pala yung desire natin. Amen? Tandaan po lagi natin, mga minamahal, mabuti ang layunin ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Kung gusto mong ibibigay ng ating dakilang Diyos yung desire ng iyong puso, love your God, love God with all your heart, soul, and mind, at ibigin mo yung kapwa. Yun lamang, mga minamahal, mahirap man yung paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos dahil hindi po madali ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Minsan may kapighatian, may kalungkutan man tayo, minsan hindi natin mauunawaan yung panahon po natin. Lagi po nating tatandaan, kapag ibigay mo yung puso sa ating dakilang Diyos, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Habang tayo po'y umaawit sa umagang ito, awitan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang kanyang banal na pangalan, karapat dapat purihin, pasalamatan, itaas. Hallelujah. Praise the Lord, Lord to God. Hallelujah. I give my all to you. Sabihin mo sa mahal na Panginoon. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I follow after you. I want the world to know your love endures forever, and tell me that obey. Lord, hallelujah. This is far greater sacrifice, trusting you, not myself, will always lead to blessing. Lord, have your ways in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your course. Hallelujah. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I forever yours. Hallelujah. Worship the name, Lord. And I give my all to you. Lahat po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I follow after you. I want the world to know your love endures forever. And tell me and I'll obey. Yes, Lord, hallelujah. This is our greater sacrifice, trusting you and not myself, will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. And here I stand within your presence, longing
never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. And here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your cross. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Hallelujah. And I will worship you forever. I will worship you, Lord. Hallelujah. Worship. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. And I will worship you forever. And I will worship you. And I will worship you. Worship you, Lord. I will worship you. And I will worship you forever. And I will worship you. Here I stand. Here I stand, Lord. For your time. Hallelujah. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare one day in your course. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever. Purihin ka, mahal na Panginoon. You are greatly to be praised. We worship thy name, Lord. Hallelujah. Ang Diyos, mga minamahal, mabuti sa ating buhay. Kung gusto mong mahangad, makuha yung ninanais ng iyong puso, kailangan maglingkod ka, ibigin mo ating mahal na Panginoon ng iyong buong puso, yung isip at yung kaluluwa. Paglingkuran natin ating mahal na Panginoon habang tayo may lakas, may buhay. Kaya sa umagang ito, manalangin tayo sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. At tayo po'y panghawakan. Mapagpalang Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Amang banal, narito po ang boses sa amin, nakataas ang mga kamay, nakapiko ang aming mga tuhod, tanda na yung pagpakumaba sa iyo. May po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, O Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami na kami po'y makasunod sa banal na kalooban. Dagan mo aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Sa huling kapanahunan na ito, O Diyos, tulungan mo kami ng walang isa mawalay po sa amin, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat sa amin, mga kapatiran, mga panarbaho po nila, malapangin pagpalain mo. Hallelujah. Sa umagang ito, aming inangkin lahat ng katugunan nagmumula sa iyo sa makaparehang pangalan na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang ating pong isang kamay, ipatong po sa ating mga ulo. Ating isang kamay, ipatong po sa ang parting may karamdaman po tayo, mga minamahal, palayasin po natin. Papagpalang Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, leading forever beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa oras na ito, amin pong sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, di mo yung makaramdaman, leukemia, TB, diabetes, high blood paralysis, high blood, sa makaparehang pangalan na si Jesus, lahat ng karamdaman. Lumayas ka mo sa makaparehang pangalan na si Jesus. Sickness be healed, problem be solved, vices be gone.
Be blessed in Jesus' name we pray. In Jesus' name. Praise the Lord. Pray ng mahal na Panginoon at lumundag po tayo 3 beses. Sabay-sabay po tayo. Sumigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan sa ating mahal na Jesucristo. Tayo po ay magpatuloy, mga minamahal. Huwag muna tayong umupo, no? Manalangin muna tayo sa ating special love offering. Tumayo muna tayo, mga minamahal. Let us pray for our special love offering. Praise the Lord. Mapagpalang Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat, amang banal sa oras na ito. Narito po ang bawat sa amin. Kami po ay nanalangin sa iyo na about special love offering. Special mo din ibalik sa aking mga mahal makapatiran, mahal na Panginoon, physical, financial, most of all spiritual na pagpapala. Ito po kami samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Jesucristo, mga minamahal, ang ating pong panambahan sa isang linggo, 3 beses po. Araw po ng Miyerkules, araw din po ng Biyernes, at araw po ng Sunday, linggo. Huwag po tayong mag-absent, magliban sa pagdalo sa ating banal na gawain at ating pong upcoming 50th church anniversary. Kailangan po natin paghandaan sa lahat po ng mga kapatiran po natin na wala pa pong ticket o mga minamahal. Praise God. Mag-ipon na po kayo sa lahat mga kapatiran na nakapag-ipon na dyan, no? Kuha na po kayo ng ticket, mga minamahal. Praise God. Habang mura-mura pa ngayon, mura pa yung ticket. Dahil pag on time na kayo nakakuha, walang problema pag marami po tayong pagpapala. Yun po, paghandaan po natin yung 58th church anniversary natin. Anniversary crusade po yan, February 8 and 9, purihin ang ating dakilang Diyos. Saturday and Sunday. Ang ating pong Miracle Hour, gabi-gabi po yan, from Monday to Sunday. Praise God, 7 p.m. to 8 p.m. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang ating Facebook page, JMCM Sambuanga Outreach, at pong YouTube channel, JMCIM Sambuanga. Kaya pagkatapos, after po ng ating closing prayer, may lihans po tayo. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi, mga minamahal kong mga kapatid. Praise God. At balik po kayo sa linggo. Muli nating purihin, pasalamatan nating dakilang Diyos. Dito po pansamantalang natapos ang ating banal na gawain. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, kalawalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesucristo. At mag-pray po tayo, mga minamahal, sa ating closing prayer, no? Tumayo tayo. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos na ito po ay panalangin ng ating mahal na kapatid, beloved brother Ronel Bakabak. Praise Lord. Ay manalangin na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, mapagpala namin amang banal. Siya pa rin po, dakil at makapangit pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga Panginoon, nagitaas puso, nagpapasalamat. Ang tagumpay po, walang wahay mula pa sa Chipulsong Sulimsong, sa patutuo, mag-iman mula Panginoon sa banal salita. Amin lang napakinggan na may kalamang karunungan, kalakasan sa paglilingkod sa mga Panginoon. Maraming salamat sa mapagpala pa rin po, pagkalubos sa amin sa araw-araw, mga Panginoon. Praise God sa pag-ingat mo sa amin, mga Panginoon, ang asa mo ito. Praise God, at patuloy pa rin danangin. Panghawakan pa rin po kami, mala Panginoon, praise God, at mag-iman, mala Panginoon, samantala namin pangiwalay. Ikaw magpala po, mala Panginoon, bawat sa amin po, mala Panginoon, iparating mong bawat sa amin, ngaligtas sa amin nga po yan, mala Panginoon, at muli mo rin po kami, mala Panginoon, ng balik sa sunod gahagi ng magawain, mala Panginoon, at muli ka namin sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Ito po rin samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po.